Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Mall of Asia Complex. Patuloy pa rin ang development dito sa area. Ang pinakabagong project dito ang tinatayo na 6 Ecom Center. Ito na pala ang latest na progress sa pinakabagong office tower ng Mall of Asia. Maganda rin yung magiging design nito kapag natapos na. By the way, nagkaroon pala ng minor na sunog yung 3 Ecom Center. Dito yan sa kabilang side, doon sa dulo. Pero mabuti na lang at naagapan agad yung sunog. Ang mga tenant dito sa mga office building ng Mall of Asia ay mga BPO. Patuloy pa rin ang mataas na demand sa mga office spaces dito sa Mall of Asia Complex, kaya naman nagtatayo pa ng mga bagong office building. Ngayon naman diretso tayo ng Manila Bay para tingnan natin ang latest na progress sa ginagawa na SM Prime Reclamation Project. Ayon pa sa latest update, magtatayo pa ng isang hotel complex dito sa seaside area ng Mall of Asia. Ang pinakabagong hotel dito ang The Lansons Place. Silipin na natin ang latest na progress dito sa ginagawang reclamation. So ayun guys, medyo madilim yung panahon natin sa ngayon. So ayan, makikita naman natin sobrang taas na at sobrang lawak na yung itinambak na lupa at buhangin dito. Mamaya akyat tayo dun sa may Sky Garden para makita natin kung gaano nakalawak.
Sa unang pagkakataon, ibabalita naman natin dito sa channel na magkakaroon din pala ng redevelopment dito sa seaside area. Nagkaroon pala ng design challenge ang SM at inimbitahan nga ang mga pinakamagagaling na architecture and design company sa buong mundo. At ang latest na update, may napili na winner at bagong design dito sa reclamation project na tinatayo sa ngayon. Dito sa gitna magkakaroon ng Central Plaza na tatawagin na Manila Bay Central Park. Tatlong tulay naman yung itatayo dito na magiging access mula dito sa may seaside papunta dyan sa bagong reclamation. Dalawang tulay sa magkabilang dulo para sa mga sasakyan at dito sa gitna isang elevated na pedestrian footbridge na directly connected dito sa Mall of Asia patawid doon sa kabila sa reclamation sa Central Plaza. Ayan, dito sa bandang dulo, isang tulay yung itatayo dyan. Ayan, makikita naman natin ongoing pa rin yung pagtatambak ng lupa at buhangin dito. Ayan na nga guys, at mukhang umaambon na. Marami pa namang tao dito sa ngayon. Ipapakita ko sa inyo, ito pala yung dulo ng reclamation project. Ayan, ganito na pala kataas yung itinambak na lupa at buhangin. Sinubukan din natin na sumakay dito sa Manila Bay Cruise. Panoorin nyo na lang doon sa isa kong vlog. Ayan, ganito pala kalawak yung water channel sa pagitan ng dalawang reclamation. Ang kinatatayuan ng Mall of Asia, pati na ng Asiana at Asia World, ay bahagi din dati ng dagat na tinambakan ng lupa. Ipinag-utos nga ng DENR na magkaroon ng water channel at hindi i-connecta itong mga bagong reclamation, pati na yung ginagawa doon sa kabila na Pasay Harbor City. Mayroong 300 meters na pagitan para magkaroon pa rin ng flow yung dagat. Ayan, makikita naman natin ganito na kataas dito sa dulo. Ito pala ang pinakamalawak na island na ginagawa sa ngayon. 350 hectares ang lawak nito. Doon sa kabila, yung Pasay Harbor City is 265 hectares. Anyway, balik tayo dito sa MOA Complex. Sinabi ko nga kanina na meron ng nanalo o winning design para sa Manila Bay Central Park, pero hindi pa pinapakita yung official at final design. Yan ang abangan natin. May nakita naman tayo online na official entry ng isa pang company na sumali, pero hindi yon ang napili. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga design ay pinasa nila, pero hindi ito yung official at final design na napili na winner, para lang magkaroon tayo ng idea kung anong gagawin dyan sa may reclamation. Ayan, makikita naman natin kung gaano kaganda itong mga design para dyan sa bagong extension ng SM Mall of Asia.
Dito sa taas kitang-kita natin kung gaano nakalawak. Hindi pa ito tapos at magpapatuloy pa ang ginagawang reclamation dito ngayong 2026. Marami pa mga bagong cafe na magbubukas dito sa Sky Garden. As usual, ganun pa rin, maraming tao dito ang namamasyal sa ngayon. Ayan, dito naman tayo sa kabilang side. Makikita din natin yung Pasay Harbor City na mukhang malapit nang matapos. Lipat tayo dun sa kabila sa North Sky Garden. Ayan, makikita naman natin may mga bagong atraksyon, pero hindi pa rin pala tapos yung mga bagong ginagawa dito ng mga cafe. Under construction pa rin hanggang sa ngayon. Excited na ba kayo sa The New Manila Bay? Isang confirmed project na itatayo ang SM City Pasay. At doon naman sa kabila, sa Pasay Harbor City, itatayo naman ang pinakamalaking convention center, ang Philippine International Exhibition Center. Mas exciting yung Manila Bay Central Park. Napakaganda siguro nun kapag tapos na. Patuloy pa rin ang pagbubukas sa mga bagong stores at mga restaurant. Yan muna ang pinaka-latest na update dito sa Mall of Asia Expansion at Reclamation Project. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!